Sa isang mainit na gabi kung saan ang hangin ay dumadampi sa balat na parang apoy na humahaplos, nagising si Alexa. Pawisan at nababagabag sa init. Tumayo siya mula sa kanyang kama at naglakad-lakad patungo sa bintana. Ang init naman. Magpapahangin nga muna ako sa terasa. Ngunit bago pa siya makarating sa terasa, may narinig siyang kakaibang tunog. Ano yun? Parang ungol? Dahan-dahan niyang sinundan ang ingay hanggang sa likod ng bahay. Doon sa ilalim ng madilim na langit, nakita niya ang isang eksena na hindi niya inaasahan. Laura? Alexa? Ang lalaki ay mabilis na tumakbo palayo, hindi man lang humarap. Kaya pala todo ayos ka palagi kahit wala si Papa? May kalaguyo ka pala? At dito pa kayo nagtatagpo sa labas ng bahay? Hindi na kayo nahiya sa may talahiban pa? Hindi mo naiintindihan. Nagpapamasahe lang ako. Gawa ng masakit ang likod ko. Masahe? Na may kasamang halikan? Kinagago mo ba ako? Ilang buwan mo na bang niloloko si Papa? Alexa, please. Huwag kang maingay. Mali ang nakita mo. Mali! Kitang-kita ko ang ginagawa nyo. Ang kapal ng mukha mo. Nasa Saudi si Papa. Nagbabanat ng buto para sa atin. Tapos ganito lang ang gagawin mo? Alexa, anak. Huwag mo akong tawaging anak. Hindi kita nanay. At hindi ko hahayaang lokohin mo si Papa. Tumahimik ang gabi, pero ang tensyon sa pagitan ng magmadrasta lalong tumitindi dahil medyo may pagkamaldita rin si Alexa, pero hindi niya kaya ang pagkamaldita ng kanyang madrasta. Alexa, pakinggan mo muna ako. Ano pa bang dapat kong pakinggan? Kitang-kita ko na lahat. Kaya pala lagi kang nagpapaganda tuwing umaga. May pinaghahandaan ka pala. Hindi mo naiintindihan. Malungkot ako. 2 taon na si Ari sa Saudi. At kasalanan ba niya yun, ha? Nagtiti siya doon para sa atin. Para sa'yo. Tapos ganito lang ang kapalit. Alam ko nagkamali ako. Please, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pagkakataon, ha? Ilang pagkakataon pa ba? Ilang beses ka nang nagkamali? Ilang lalaki na ba, ha? Hindi. Siya lang. First time to. Talaga lang, ha? Bakit ang galing niyong magtaguan? Bakit alam na alam niyo kung saan magkikita? Obvious na matagal na itong nangyayari. Alexa naman. Alam mo ba tuwing tumatawag si Papa? Tinatanong niya kung masaya ka, kung ayos ka lang. Binibilhan ka ng kung ano-ano at pinagkakatiwalaan ka. Tapos ganito? Sorry talaga. Ayan, luluhod ako para hindi ako dapat mong hinga ng tawad. Alexa. Si Papa yun, ano ba? Huwag mong sasabihin sa Papa mo. Masisira ang buhay ko. Ngayon natatakot ka na. Kanina hindi mo naisip yan habang kahalikan mo yung lalaki. Pangako. Hindi na mauulit. Patawarin mo na ako, anak. At ano? Magbubulag-bulagan ako? Magpapanggap na walang nangyari? Para ipagpatuloy mo ang pambabastos mo kay Papa? Ganito, bibigyan kita ng kahit na ano. Pera, cellphone, kahit ano. Sinusuhulan mo pa ako, ha? Pera ni Papang ipangsusuhol mo? Sobrang kapal naman ng mukha mo. Tumayo si Laura. Pinunasan ang luha. Ano ba talagang gusto mo? Simple lang. Umalis ka sa bahay namin. Kung ayaw mong malaman ni Papa ang katotohanan, lumayas ka. Hindi ka naman talaga nabibilang dito eh. Hindi mo magagawa yan. Ako ang asawa ng Papa mo. Live-in partner ka lang. At mas pipiliin ni Papa ang anak niya kesa sa babaeng nanloloko sa kanya. Bigyan mo ako ng 1 linggo. 3 araw. Kung hindi ka pa umalis, tatawagan ko si Papa. Tumalikod si Alexa. Iniwan si Laura na nakatayo sa dilim, tulala at luhaan. Patawad, Papa. Hindi ko na kaya pang manahimik.
Noon pa man, ayaw na ni Alexa para sa kanyang madrasta. Ramdam kasi nito na makati ang babaeng nais ipagpalit ng kanyang ama sa kanyang inang namatay na. Pero dahil may kung anong karesma ang madrasta niya, na ayaw iwan ng kanyang ama. Sa pagkakataon na yun, nahuli niya mismo sa akto ang babae, kaya ito na ang pagkakataon niya para paalisin ng papa niya ang babae sa bahay nila. Ngunit ang inaasahang kakampiyan siya ng kanyang ama, ganito pa ang sinapit niya. Hello, Alexa! Papa, may importante po sana akong sasabihin. May sasabihin din ako sa'yo. Bakit ko naririnig na puro kalakwatsa? Ha? Papa, hindi po. Actually, about po ito kay Laura. Huwag mong idadahilan si Laura. Alam ko ang lahat ng pagpupuyat mo. Anong oras ka umuwi? Papa naman, pakinggan niyo po muna ako. Si Laura po kasi. Tama na! Simula ngayon, kay Laura ko na ipadadala ang lahat ng allowance mo. Ano po? Papa, hindi pwede. Hindi niyo po alam ang... Hindi pwede! Sino ka para tumanggi? Mula noon kilala na kita na maldita ka. Papa, please. May nakita po ako. Si Laura po. Si Laura ang binibigyan ko ng karapatang disiplinahin ka. Nakakahiya ka, Alexa. Lahat ng kalokohan mo sa bahay naririnig ko. Hindi po totoo yan. Si Laura po may kalaguyo. Tumahimik ka! Hanggang ngayon, sinisiraan mo pa rin si Laura. Napakasama talaga ng ugali mo. Papa naman! Magtino ka na, Alexa. Kung gusto mong may magandang buhay na kinabukasan, magbago ka. Huwag kang puro paninira kay Laura. Papa, bakit ayaw niyo po akong paniwalaan? O ano? Sinabi mo na ba sa papa mo? O ano, masaya ka na? Pinagbintangan mo pa ako ng kung ano-ano? Sino kaya ang pinaniniwalaan ng papa mo? Ang maldita niyang anak? O ang mapagmahal niyang asawa? Hindi ka niya asawa! At balang araw, malalaman niya rin ang totoo! Eh di good luck sa paninira mo sa akin. Tingnan natin kung sinong paniniwalaan ng papa mo. Hindi dito matatapos ang lahat. Gagawa ko ng paraan para makita ng papa ang kalokohang ginagawa mo. Nakuyom ang mga palad ng binibigkas ang mga kataga. Naunahan siya ng kanyang madrasta sa pagsumbong sa kanyang ama. Pati ang utak ng kanyang ama nalalaso na ng kanyang madrasta. Hindi na siya pinakikinggan ng kanyang ama. Sa isip niya, kaya lang naman siya nagre-rebelde dahil sa madrasa niya. Ayaw na ayaw ni Alexa sa bagong kinakasama ng kanyang ama. Lumipas pa ang mga araw, lalong tumitindi ang samahan ni na Alexa at Laura. Alexa! Halika nga rito! Bakit na naman? Oh, marumi yung banyo. Linisin mo. Ha? Ikaw ang gumamit nun kagabi? Kasama ng bisita mo, bakit ako ang maglilinis? At saka mag-igib ka na rin ng tubig. Naubusan na ang tangke. Hindi ako katulong mo. Kaya mong gawin yan. Nagmamatigas. Nakalimutan mo na ba ang usapan ninyo ng papa mo? Ako ang may hawak ng allowance mo ngayon. At ginagamit mo yan para pagtrabahuhin ako? Sa bahay namin mismo? Bahay ko na rin. Baka nakakalimutan mo. O sige, magmatigas ka pa. Wala kang allowance sa isang linggo. Lakarin mo yung school mo. Hindi ako makapapayag. Hindi mo magagawa yan. Talaga lang. O sino ba ang binigyan ng papa mo ng karapatan na disiplinahin ka? Ako, hindi ba? Ngayon, magpahabaan tayo ng sungay. Tingnan natin kung sinong bibigay. Ano? Susundin mo ko? O maglalakad ka papunta ng school mo sa loob ng isang linggo? Buisit! May sinasabi ka? Anak ako ni Papa. Pero bakit parang katulong ang turing sa akin ng babaeng to? Ay sus, kulang pa yan. I-brush mo yung mga tiles ha? At yung mga sulok, dapat malinis yun. Alam mo Laura, napakasama mo. Ay, paano mo naman nasabi? Eh tinutulungan lang naman kitang matuto sa gawaing bahay. Hindi ba dapat grateful ka?
Nang matapos sa banyo, napansin ni Alexa ang wallet ni Laura sa mesa. Tingnan natin kung sino talagang mawawalan. Tahimik niyang kinuha ang wallet. Kinuha ang lahat ng lamang pera. Pera to ni Papa. Hindi mo to deserve. Pagkatapos ay kinuha niya ang bag niya. Hoy! Saan ka pupunta? Hindi ka pa tapos mag-igib! May group project ako! Emergency meeting! Sinungaling! Bumalik ka rito! Pero nakalabas na si Alexa. Hawak ang perang hinakaw niya. Sorry, Papa. Pero kailangan kong gawin to. Hindi ako magpapaalipin sa babaeng yan. Sa di kalayuan, narinig niya ang sigaw ni Laura. Alexa! Nasaan ang wallet ko? Ngayon, Laura, tingnan natin kung papaano ka magpapaliwanag kay Papa kung saan napunta ang pera niya. Huminto siya sa isang bangko sa park. Hindi ako magnanakaw. Pero kung pagnanakaw ang kailangan kong gawin para mabuksan ang mata ni Papa, then so be it. Naiwang nag-iisa si Laura sa bahay. Nanginginig pa rin sa galit at hindi makapaniwala sa ginawa ni Alexa. Naglakad-lakad si Laura sa sala. Hawak-hawak pa rin ang walang lamang wallet. Maldita ka talaga! Magnanakaw! Punyeta kang bata ka! Umupo siya sa sofa. Nanginginig ang mga kamay. 25,000! Sinimot lahat! Lahat kinuha mo talaga! Tumayo siya uli at nagsimulang magwala. Gusto mong subukan ang galit ko, ha? Gusto mong makita kung hanggang saan ako aabot? Dinampot niya ang picture frame at tiningnan ang larawan ni Alexa. Hindi mo pa ako kilala. Hindi mo pa kilala ang tunay na Laura. Hindi mo alam kung gaano ko kalupit. Binaba ang picture frame. Naglakad papunta sa kusina. Akala mo matatakot ako sa mga banta mo? Sa mga nakita mo? Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong pangil. Kinuha ang baso ng tubig. Nanginginig pa rin ang kamay. 25,000! Lahat ng padala ni Aris, pati na yung pambayad ng bills, kinuha mo lahat! Binato ang baso sa lababo. Tingnan natin kung hanggang saan ka aabot. Kung gaano katagal ka makakapagtago. At kapag nakita kita, ipaparamdam ko sa iyong tunay na impyerno. Mas masahol pa sa ginawa mo ngayon. Nagkamali ka na kalabanin ako, Alexa. Hindi mo alam kung gaano ako kadumi maglaro. At ngayon, ipapakita ko yun sa'yo. Nagsimula na ang iringan sa pagitan ni Alexa at Laura. Wala namang kaalam-alam ang kanyang ama na nasa Saudi sa totoong nangyayari dahil pinakikinggan lamang nito si Laura. Bagay na labis na ikinatatampo ni Alexa. Lumipas pa ang mga araw. Tumawag si Aris dahil nagchat si Laura na mapuputulan na sila ng tubig at kuryente. Hello? Mahal? Ano pang nangyayari dyan? Bakit may tumawag sa akin na mapuputulan kayo ng kuryente at tubig? Kukuin kasi, mahal eh. Hindi ko na kaya. Ano bang nangyayari? Nagpadala pa lang ako ng pera. Kasi si Alexa, yung huling padala mo, kinuha niya. Ano? Ninakaw niya lahat. 25,000, pati yung pambayad ng bills, sinimot niya lahat. Ano bang ginagawa ng anak ko na yan? Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko sa kanya. Sinubukan kong disiplinahin siya pero... Ayaw niyang makinig. Ayaw niya ngang makinig. Ang pinakamasakit pa, mahal. Tinawag pa akong pokpok. Ano? Sinisiraan niya ako. Hindi ko na kaya, mahal. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Hindi na siya umuwi. Kinuha niya ang pera pagkatapos. Kunwaring hindi makapagsalita sa kaiiyak. Pwisit na yan.
Ganyan ba ang itinuturo ko sa kanya? Ang magnakaw? Mahal, pasensya na. Ay, hindi ko napigilan. Sinubukan kong... Hindi mo kasalanan ito. Yang anak ko na yan, humanda siya sa akin. Mahal, huwag ka na magalit. Baka naman kasi may dahilan si Alexa. Dahilan? Anong dahilan? Naninakawan ka niya? Nasinisiraan ka niya? Humanda talaga siya sa akin. Yan, tama yan. Dapat lang magalit ka. Ipakita mo sa anak mo kung sino ang mas mahalaga. Kapag nahanap mo yung bata na yan, siguradong mananagot siya sa akin. Mahal. Kalma lang. Baka naman kasi... Huwag mo na siyang depensahan. Pinapahiya niya ako. Anak ko siya pero pinagnakawan niya tayo. Ganyan nga. Kung anong plano yun ang nasusunod. Oh, nasaan ka na ngayon, Alexa? Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng papa mo. Tumingala siya sa kesame. Ay, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon. Ngayon, manood ka kung paano kita sisirain. Completely. Patuloy ang pag-iinarte ni Laura sa telepono. Ginagamit ang bawat pagkakataon para siraan si Alexa. Ang totoo, mahal, nahihiya ako, pero wala na talaga kaming makain. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Well naman, ayoko maging pabigat. Sinubukan ko namang maghanap ng paraan Pero, yung kapitbahay lang ang nagpapautang sa amin ng pagkain. Naawa sa sitwasyon natin. Oh, Laura, mahal ko. Huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ngayon din. Mahal naman. Hindi na mo kailangang magmadali, mahal. Baka maubos lang din. Hindi. Hindi ka pwedeng magutom. Magpapadala ako ng 50,000. Mahal naman. Sobra-sobra na yan. Para may pambayad ka ng mga bills at may panggastos kayo. Salamat, mahal. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Pero mahal, si Alexa, paano kung bumalik siya? Baka kunin niya ulit. Wag na wag mo siyang bibigyan kahit piso. Magdusa siya sa ginawa niya. Mahal, anak mo siya. Anak ko nga. Pero hindi ko tinuturuan na maging magdanakaw. Dapat lang na magdusa siya. 50,000? Mas malaki pa sa ninakaw ni Alexa. Ay, salamat sa drama lesson ko nung college. Nagagamit ko sa papa mo. Tingnan mo, Alexa. Hindi lang perang nawala sa'yo. Pati na ang pagmamahal ng papa mo, ninakaw ko na din. At hindi pa tong huli. Mas marami pang dramang ipapakita ko sa papa mo hanggang sa tuluyan kang mawala ng halag ka sa kanya. Tuluyan ang pinaniwalaan ng kanyang ama ang mga pag-iinarte ng kanyang madrasta. Tuluyan ang nalaso ng isipan nito. Pinaniniwalaan ang lahat ng sinasabi. Dahilan para tuluyan ang magkasiraan ang mag-ama. Wala silang kaalam-alam sa tunay ng pagkatao ng kanyang madrasta. Ang paggastos nito sa kanyang hilig. Ang perang pinaghirapan ng kanyang ama. Isang gabi, nababagot na nag-iisa si Laura. Kaya nagpasya siyang lumabas. Napunta siya sa isang gay bar. Pumasok si Laura sa pamilyar na bar. Agad na hinanap ng mga mata niya si Gary. Ay, nandiyan ka na naman. Ang gwapong bartender na hindi ko makuha. Oh, Laura. Long time no see. The usual? Oo nga eh. Miss mo na ba ako, ha? Ikaw ba? Miss mo na ako? Bakit? Gusto mo bang na-miss kita? Depende. Sigurado ka bang gusto mo akong ma-miss? Drinks, ma'am? Sa'yo? Bakit? Ayaw mo bang tinatawag kitang ma'am? Ayaw mo bang ginagalang kita? Ay, wala Robin Padilla at Sharon Cunetang Peg. Alam mo, Gary,
pagod na ako sa bahay. Puro responsibilidad. Nasa na naman ba yung live-in partner mo? Nasa Saudi pa rin. Iniwan ako sa maldita niyang anak. Kaya pala, lagi kang nalulungkot. Hindi naman lungkot. Pagod lang. Gusto ko lang ng excitement. Excitement? Sure ka? Baka mamaya, mapamahal ka. Sa presyo? O sa'yo? Pareho. Ang taas ng rate mo, ah. Quality has its price, Laura. May bagong padala ang asawa ko. 50K. Oh, napakagaling mo talagang umarte ah. Mahirap bang magpanggap na biktima? Nakawawa? Alam mo Laura, delikado yung larong pinasukan mo ha. Mas delikado kung mabagot ako. Kaya nga nandito ako eh. 10K. Oh, ang mahal mo naman. Take it or leave it. Alam mo namang maraming naghahabol sa akin dito. Sige na nga. Pero dapat worth it. Trust me, it will be. Ay, sorry Aris. Pero kailangan ko to. Kailangan ko ring maging masaya. Saan tayo? Sa usual place. Doon, walang makakakita. Ay, ganito talaga. Kapag hindi mo binibigay ang kailangan ko, maghahanap ako ng iba. Pagkalabas nila ng club, sumakay sila sa isang taxi. Ibinaba sila sa isang private resort na bibihira lang ang pumupunta. Doon nila sinulit ang gabi sa pag-aakalang walang makakaalam ng kanilang ginagawa. Patay na patay si Laura sa lalaki, kaya tipong gagawin nito ang lahat. Mapa sa kanya lamang ang lalaki. Natapos ang mainit na sandali na pagsasama ni Gary at Laura. Ang mga ungol lang dalawa ay sumasabay sa hampas ng alon ng dalampasigan. Ganon din naman sa mga alulong ng aso sa di kalayuan. Pero hindi nila inalintana ang mga nangyayari sa paligid. Pagkatapos ng mga ungol ng mga panandaliang aliw, nagsuot na ng damit si Laura na nakangiti. Ay, ang galing mo talaga. Worth it bang 10K? Oo naman. Ang tagal ko kaya hindi nakaramdam ng ganito. Lumapit kay Gary at hinaplos ang muka. Alam mo, walang tao sa bahay. Sa inyo? Delikado dun ah. Bakit naman? Nasa Saudi naman ang asawa ko. 2 taon pa bago umuwi. Yung anak niya? Si Alexa. Ay, tumakas na yung maldita. Kinuha yung pera ko. Pero okay lang. Pagkatapos ay yumakap siya kay Gary. At least natuto akong umarte. Ngayon, ako pa ang kawawa sa paningin ng papa niya. Sigurado ka? Baka biglang umuwi. Hindi yan. Wala na siyang mukhang ihaharap sa papa niya. Kaya, gusto mo bang doon na lang tayo magkita? Mas intimate doon. Magkano naman ang rate ko kapag home service? 12K. Tapos, pwede kang matulog. Magpupuyat tayo. Deal. Text mo na lang ang address sa akin. Perfect. O ngayon, may kasama na ako sa bahay. Mamaya ha? 9:00. Dadalhin mo ba yung mga toys mo? Lahat ng kailangan mo. Basta't may bayad. Ay, huwag kang mag-alala. May bagong padala naman si Aris bukas. Ay, sorry na lang. Hindi mo lang alam pero mas masaya ako ngayon kaysa nung kasama kita, Aris. Kinuha ang cellphone. Nag-text kay Gary ng address. Ay, finally. Hindi na ako magiging malungkot sa bahay. Thanks, Alexa. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng dahilan para maging masaya. 1 linggo matapos ang palagiang pagsasama ni Gary at Laura sa bahay mismo nila, isang balita ang nakarating kay Alexa tungkol sa kababuyang ginagawa ng kanyang madrasa sa bahay nila. Kaya naman, naisipan nitong umuwi sa kanila.
nakita ni Alexa ang nakaparadang Ducati Monster sa tapat ng bahay. Motor ng lalaki. Ginawa mong motel ang bahay namin. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay. Napansing nakabukas ang pinto. Ngayon, mabubulgar ng tunay mong kulay. Naglakad siya papunta sa kwarto. Inilabas ang cellphone na bago pa man makalapit ay nakarinig na siya ng ungol ng dalawa mula sa silid. Nakita mismo ng mga mata niya ang kahalayang ginagawa ng kanyang madrasta. Nanginginig niyang kinunan ng video ang dalawa. Maya-maya pa'y lumabas sina Laura at Gary. Ikaw? Surprise, Tita Laura! Na-miss mo ba ako? Anong ginagawa mo rito? Bahay namin to. Bahay ni Papa. Hindi mo motel. At ano ngayon? May video ka? May mga larawan? Hindi ka paniniwalaan ng papa mo. Ganyan ka ba kawalang hiya? Niloloko mo si Papa tapos proud ka pa? Bakit hindi? 2 taon na siyang wala. O ano, maghihintay ako? Immoral, walang hiya at babaeng bastos! At ikaw? Anong tawag sa batang nagnanakaw ng pera? Magnanakaw. Pera ni Papa yun. Hindi mo deserve. Well, at least ako, alam kong paligayahin ng sarili ko. Hindi tulad ng papa mo. Manahimik ka! Huwag mo nga siraan si Papa. Oh, nasasaktan ka. Ako, akala mo ba masaya akong nag-iisa? Maniloloko ka! Wala kang utang na loob! Pagkatapos ng lahat ng binigay ni Papa sa'yo! Uy, sus naman! Kayamanan lang naman ang habol ko sa papa mo, tanga! Nagmamadali namang umalis si Gary sa eksena dahil wala na siyang magawa ng mga oras na yun. Pok-pok! Malandet! Walang hiya! Maldita! Bakit? Nasasaktan ka sa katotohanan na mas pinili ng papa mo yung pokpok kaysa sa anak niyong magnanakaw? Napahawak sa dibdib si Alexa. Makikita ng Papa ang tunay mong kulay! Demonyo ka! Lumika ng tensyon ang hangin sa pagitan ng madrasta. Parehong nag-aalab ang mga mata sa galit. Okay na yung phone mo! Maldita ka talaga! Bitawan mo! Okay na sabi! Ebidensya to ng kahalayan mo! Ano ba? Ibigay mo sa akin yan! Okay na sabi! Akin to! Ano ba? Hanggang sa nahablot ni Laura ang phone pero mabilis na hinila ni Alexa ang buhok nito. Kupunyet! Ang buka ka! Ay, ang buka! Ano ba? Ibalik mo sa akin yan! Ano ba? Okay na yan! Hindi kita hayaang lukohin pa si Papa! Wala ka na magagawa! Akin na si Aris! Akin na yung lahat! Biglang tumayo si Alexa at nanginginig sa galit. Walang hiya ka! Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Laura. Hindi mo dapat ginawa yan! Yan ang para sa Papa ko! Sa mga panluloko mo! Wala kang ideya kung anong ginawa mo! Lumapit kay Alexa. Ang boses ay puno ng galit. Magsisisi ka! Hindi mo alam kung gaano ko kalupit! Tinatakot mo ko? Pwes, hindi ako natatakot. Hindi mo pa ako kilala. Hindi mo pa nakikitang tunay kong anyo. Kinuha ang phone na nahulog sa sahig. Binasag ito sa pader. Walang ebidensya. Walang testigo. Just you and me. Walang hiya ka! Babalik ako! Makikita ni Papa ang tunay mong pagkatao! Try mo lang! I'll make your life miserable! Tumakbo palabas si Alexa. Tumakbo ka! Magtago ka! Pero hahanapin kita! Ipaparamdam ko sa iyong tunay na impyerno! Sa labas naman ng bahay. Papa, patawad. Hindi ko na kaya. Pero hindi ako susuko. Hindi ako titigil hanggat hindi mo nakikita ang tunay niyang kulay. Sa loob naman ng bahay. Sa salamin, hawak ang namumulang pisngi ni Laura. Just wait, Alexa. Ipapakita ko sa iyo kung paano maglaro ng madumi. Magsisisi ka at kinalaban mo ko.
Ang katotohanan ay tila isang mabigat na kumot na unti-unting nabubunot. Inilalantad ang lahat ng kasinungalingan at kasamaan. Sa loob ng mahigit 1 taon, naging testigo ng mga pader ang bahay nila Aris sa bawat luha, sigaw at hapding naranasan ni Alexa sa kamay ng kanyang madrasta. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng kanyang pagbabawi. Si Mang Berting, ang matandang kapitbahay na dekada nang naninirahan sa tabi ng bahay nila Aris, matagal nang nagdududa sa mga kilos ni Laura. Madalas siyang naririnig ang mga away, ang mga ungol sa gabi, ang mga kakaibang bisita. Hindi siya nagsasalita noon, ngunit nang makita niya ang video ng pag-aabuso kay Alexa, alam niyang hindi siya dapat manahimik. Sa Saudi Arabia, si Aris, ilang linggong ginugugol sa pagmamasid sa mga litrato at video na pinadala ni Mang Berting. Bawat imahe, parang kutsilyo sa kanyang puso. Ang kanyang anak na umiiyak, ang kanyang kinakasama na may kasamang ibang lalaki, ang kanyang tahanan naging pugad ng kasamaan at kalaswaan, ang kanyang galit unti-unting kumukulo tulad ng mainit na buhangin sa desyertong kanyang kinatatayuan. Sa Pilipinas naman, si Laura walang kaalam-alam sa bagong kabanata ng kanyang buhay na malapit na magsimula. Patuloy siyang nagpapakasaya sa mga bisita niya sa gabi-gabi. Umaasa ang kanyang mga kasinungalingan ay hindi matitibag. Kinabukasan, habang nakaupo sa isang malungkot na sulok ng park, tumunog ang cellphone ni Alexa. Hello, Pa? Anak. Papa, patawad. Yung pera. Tama na, anak. Alam ko na ang lahat. Ha? Paano? Si Mang Berting, pinadala niya sa akin ang video. Nakita ko kung paano ka inaway ni Laura. Papa, si Laura, may lalaki po siya. Niloloko ka niya. Alam ko na rin yan, anak. Nakita ko rin sa video. Papa, takot na takot ako. Kinuha ko yung pera kasi... Shh! Tahan na, anak. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Nakita ko kung paano kanya sinaktan. Pinagbintangan. Pinahirapan. Papa, akala ko hindi mo na ako mamahalin. Akala ko... Anak kita, ikaw na lang ang mundo ko. Patawad at hindi kita pinakinggan noon. Pareho silang umiyak sa telepono. Uuwi ako. Hindi ko hahayaang patuloy kang saktan ng babae na yan. Papa naman, paano po yung trabaho mo? Mas mahalaga ka sa akin. Matagal pa akong dapat uuwi, pero kailangan. Papa, natatakot ako kay Laura. Baka may gawin siya. Huwag kang matakot. Nandito ang papa mo. Parurusahan ko ang babaeng yan. Sa kabilang linya, narinig ni Alexa ang pagbukas ng drawer. Maghintay ka lang, anak. Uuwi ako at pagbabayarin ko si Laura sa lahat ng ginawa niya. Papa, mag-iingat ka. Mahal na mahal kita, anak. Patawad sa lahat. Salamat po. Sa wakas, makikita na ni Papa ang katotohanan. Sa di kalayuan, nakatingin si Mang Berting. Tama lang na ipinadala ko ang video. Hindi pwedeng magpatuloy na magdusa ang anak ni Aris. Pasalamat si Alexa sa isang mabait na kapitbahay na nagmalasakit sa kanila dahil sa video nito na ipinadala sa ama nitong si Aris na nasa ibang bansa. Ito rin ang naging daan upang muling magmalasakit ang kanyang ama sa kanya. Walang kaalam-alam si Laura. Napauwi na si Aris mula sa Saudi. Ganun na lamang ang gulat nito nang dumating ang lalaki. Napatigil sina Laura at Gary sa kanilang pagtatalik nang marinig ang malakas na kalabog. Laura! Aris? Tumayo si Gary at kinakabahan. Kaya pala!
Kaya pala ginawa mong impyerno ang buhay ng anak ko! Aris, makinig ka muna. Makinig! Makinig sa mga kasinungalingan mo! Bakit? Mali bang umanap ako ng sarili kong kaligayahan? Kaligayahan! Kaligayahan! Ginawa mong motel ang pamamahay ko! Bahay mo? Bahay mo? Saan ka ba? Nasa Saudi ka. Iniwan mo ko. Walang hiya ka! At ikaw! Ikaw! Sir, kalma lang. Huwag mo siyang saktan. Mahal ko siya. Mahal! Mahal, winaldas mo ang 1 taong ibong ko para lang sa lalaking yan! At least siya nandito. Hindi tulad mo. Inutil! Nanginig ang kamao ni Aris. Umalis kayo rito! Umalis kayo! Bago pa magdilim ang paningin ko! Wala ka na magagawa. Tapos na tayo! Bago pa kita mapatay, lumayas ka! Halika na, Gary. Iwan na natin ang inutil na to. Sige, Laura. Tara na. Alam mo, Aris, hindi lang pera mong winaldas ko. Pati pagkatao mo, sinira ko. Lumayas ka! Lumayas ka! Papalabas na si Laura at Gary. Pasalamat ka at hindi ko dinalang kotse mo. Yan na lang ang kwenta mo. Pera! Pagkaalis nila, Diyos ko, bakit ganito? Bakit hinayaan ko masaktan niya ang anak ko? Halika na. Marami pa akong pera, Gary. Mag-enjoy tayo. Anak, Alexa, patawad. Hindi na maulit ito. Hindi kita iiwan. Matapos ang mainit na komprontasyon, tahimik na ang bahay. Isang ama, lugmok sa kanyang pagkakamali. Papa! Nagyakapan ang mag-ama, parehong umiiyak. Anak, patawad. Patawad, anak. Papa naman, tama na. Pinahirapan ka niya. Hinayaan kitang magdusa sa kanya. Hindi mo kasalanan yun, pa. Niloko ka niya. Niloko niya tayong lahat. Dapat nakinig ako sa'yo. Dapat pinaniwalaan kita. Pagkatapos noon, naupo sila sa sofa. Papa, yung pera, yung ninakaw ko. Tama lang ang ginawa mo, anak. Kinuha mo lang ang para sa'yo. Akala ko mawawala ka na sa akin. Akala ko mas mahal mo na siya. Hindi, anak. Ikaw lang. Ikaw lang ang mahal ko. Tiningnan ni Aris ang bahay. Linisin natin ang bahay. Aalisin ko ang lahat ng bakas niya. Opo, Papa. Magsisimula tayong muli. Mula ngayon, hindi na ako babalik ng Saudi. Dito na lang ako sa tabi mo. Pero Papa, paano po yung trabaho mo? May ipon naman ako. Mas importante ka sa akin. Tumayo si Aris, kinuha ang mga litrato ni Laura. Simulan na nating maglinis, anak. Papa, salamat. Sa'yo ako dapat magpasalamat. Ipinaglaban mo ang pamilya natin. At nagsimula nga maglinis ang mag-ama. Papa, promise me. Ano yun, anak? Tayo na lang dalawa. Hindi na tayo magpapaloko. Pangako. Tayo na lang dalawa forever, anak. Patuloy silang naglinis habang unti-unting binubura ang masamang alaala ni Laura. Simula ngayon, aalagaan kita ng tama. Hindi kita iiwan. Sa wakas, Papa, tayo na lang ulit, tulad ng dati. Sa loob ng 3 buwan, unti-unting bumabalik ang dating sigla ng tahanan ni na Aris at Alexa. Ang dating bahay
na puno ng mga sigawan at luha. Ngayon, napuno ng tawanan at masasayang kwentuhan. Tila isang bagong pahina ang binuklat ng mag-ama. Hanggang isang umaga, kumakain ang mag-ama ng almusal nang may kumatok. Aris! Aris, may problema! Ano po yun, Mang Berting? Yung bahay ninyo, naibenta na! Ha? Paano? Hindi naman pwede yan. Kahapon may dumating na mga tao. May mga papeles sila. Hindi pwede. Akin ang bahay na ito. Ipinakita ni Mang Berting ang kopya ng deed of sale. Napeke ni Laura ang mga papeles. Ginamit niya yung special power of attorney na pinirmahan mo doon. Yung SPA para sa business permit. Papa, ano pong gagawin natin? Yung SPA na yun, pinirmahan ko para makakuha siya ng business permit. Hindi para ibenta ang bahay. Ginamit niya yon para mailipat sa kanya ang titulo. Tapos ibinenta niya kaagad. Demonyeta siya. Pati bahay namin dinakaw niya. Papa, saan na tayo titira? Hahanapin ko siya. Ibabalik niya ang kinuha niya sa akin. Dakaang mas malala pa. May balita na nasa ibang bansa na raw sila nung kare. Hindi lang pera, pati bahay. Lahat kinuha niya. Papa, kaya natin to. Anak, patawad dahil sa katagahan ko. May abogado akong kakilala, baka makatulong sa inyo. Ipaglalaban natin to, anak. Opo, Papa. Hindi tayo susuko. Sa gitna ng kanilang bagong simula, isang malaking pagsubok naman ang dumating. Ang bahay na pinagtaguan ng mga masamang alaala. Ngayon, mismong bahay na ang naging sanhi ng kanilang bagong kalbaryo. Nagkatinginan ang mag-ama. Pareho silang determinado na ipaglaban ang kanilang tahanan kahit gaano pa ito kahirap pa. May tumunog na mensahe sa cellphone ni Aris galing kay Laura. Salamat sa bahay, Aris. Consider this as my retirement pay. Hindi ito ang huli, Laura. Magbabayaran mo ang lahat ng ito. Ang galit ay tila isang makapal na ulap na bumalot kay Aris. Ang dating tahimik na OFW na ngayon ay isang taong nag-aapoy ang puso sa paghihiganti. Sa isang maliit na apartment na tinutuluyan ng mag-ama. Hahanapin kita kahit saan ka man magtago. Binasa ang mga chat message ni Laura sa social media. Papa, huminahon ka lang. Kavis, nakita ko sa mga post niya. Doon sila nagtatago. Hindi totoong nag-ibang bansa sila. Nandito lang sila sa Pilipinas. Papa naman, delikado yan. Tingin mo palalampasin ko to. Ninakaw niya ang lahat sa atin. Binato ang baso sa dingding. Walang hiya siya. Pinaghirapan ko yung bahay na yun. 10 taon ako nagtiis sa disyerto. Papa, hindi yan worth it. May natitira pa akong ipon. Pupuntahan ko siya. Susundan ko siya sa kanila. Papa, please. Huwag mo akong iwan. Hindi kita iiwan, anak. Kailangan ko lang hanapin sila. Pero hindi kita papayagan. Baka kung anong gawin mo. Hindi. Ibabalik niya sa akin ang lahat ng kinuha niya. At paano kung makulong ka? Ano nang mangyayari sa akin? Papa, tama na. Kaya natin magsimula ulit. Paano, anak? Wala na tayong bahay. May isa pa tayong natitira, Papa. Ano yun? Ang isa't isa. Hindi ba sabi mo, tayo na lang dalawa forever?
Patawad, anak. Nadala ako ng galit ko. Papa, ipangako mo sa akin. Hindi mo nahanapin si Laura. Pangako, hindi na. Kinuha ni Alexa ang laptop at isinara ito. Simulan na natin ang bagong chapter ng buhay natin, Papa. Sa di kalayuan, may tunog na notification sa phone ni Aris. Bagong post ni Laura sa social media. Maghintay ka lang, Laura. Darating ang araw, magkikita rin tayo. Sa isang lumang bahay, sa liblib na parte ng Capiz, kung saan ang kwarto ng mga mangkukulam ay buhay na buhay. Doon dinala ni Gary si Laura. Malakas ang apil ni Gary kay Laura. Kaya kahit saan pumunta si Gary, hindi niya ito maiwan-iwan. Napakadali. Tanga-tanga kasi. Pinirmahan agad ang SPA. Grabe ka talaga. Pati bahay nakuha mo. Diba? Akala niya business permit lang. Hindi niya alam, pati bahay niya mapupunta sa akin. Eto, uminom tayo ng champagne. Cheers! Sa katangahan ni Aris. Sa bagong buhay natin. Dito, malayong-malayo sa kanila. Hindi nila tayo mahanap. Dito, masusunod natin ang init ng ating pagnanasa. Gary, hindi ko alam kung anong mahikang meron ka. Humalik si Laura sa liig ni Gary. Simula nung nakilala kita, para akong nabaliw, hindi kita maiwan. Ganun ba? Kahit iniwan mong mayaman mong buhay? Mayaman? Leche. Kuripot nga yung si Aris eh. Kung alam mo lang kung gaano kahirap kunin ng pera sa kanya. Pero ngayon, may bahay na tayo. May pera na ako sa bangko. Lahat kinuha ko. At si Alexa? Punyetang yun. Malditang yung babaeng yun. Pero tingnan mo, sinungin ang talo. Wala na silang bahay. Tumayo si Laura at lumapit at pumilipit kay Gary. Alam mo ba, kahit 10 Aris pa yan, hindi ko ipagpapalit ang isang kape mo. Sigurado ka? Oo naman. Handa akong ipagpalit ang lahat para sa iyo, para sa init ng katawan mo. Hinawakan ni Gary ang kamay ni Laura. Halika. May surprise ako sa'yo. Ano yun? May ipakikilala ko sa'yo. Ang pamilya ko. Oh yes! Finally! Akala ko hindi mo na ako ipapakilala sa kanila. Sigurado akong magugustuhan ka nila. Of course! Tingnan mo naman ako. Maganda, sexy at mayaman pa. Thanks na lang kay tanga. Ay nako, kung nakikita niya lang ako ngayon, masaya, malaya, hindi tulad ng boring kong buhay. Sandali na lang, Laura. Sandali na lang. I love you, Gary. Kahit kapalit pa ng kaluluwa ko, hindi kita bibitawan. Mapanganib ang mga kislap sa mata ni Gary. Be careful what you wish for, Laura. Be careful what you wish for. Hindi nahalata ni Laura ang pagbabago ng aura sa mukha ni Gary. Nabulag siya ng matinding pagnanasa sa katawan ng lalaki. Maya-maya pa'y dumulog na sila sa hapag. Kapansin-pansin ang dinuguang nakahanda sa hapunan ng pamilya ni Gary. Kumusta ang pagkain, iha? Masarap po, Lola. Ang sarap ng dinuguan. Special recipe yan ni Lola. Napansin ni Laura, nakatitig ang buong pamilya sa kanya. Bakit po? Wala, iha. Nasasarapan ka lang ba talaga? Biglang may narinig na kakaibang tunog mula sa labas. Ano yun? Huwag kang mag-alala.
Normal yan dito. Maya-maya pa napansin ni Laura na lahat sila ay nagsisimulang magsuot ng pulang kwintas. Ano yan? Para sa proteksyon. Malapit ng bagong buwan. Nang gabing yun sa kwarto nila. Gary, bakit parang kakaiba sila? Masanay ka na. Ikaw ang pinili naming bagong kasapi. Kasapi? Saan? Gary! Oras na! Halika na, Laura. May ritual tayong gagawin. Ritual? Anong ritual? Ritual para i-welcome ka sa aming pamilya. Tradisyon kasi yan. Huwag ka nang tumanggi. Sakyan mo na lang. Baka magalit si Lola. Ibang klaseng magalit ang lola ko. Sa unang gabi ni Laura sa probinsya, nakarinig siya ng mga kakaibang tunog mula sa labas ng bahay. Mga ungol na tila alulong ng hayop na hindi niya maipaliwanag. Habang naghihintay siya kay Gary at sa pamilya nito, tila may ginagawa sa loob na hindi niya maintindihan. Mag-isa si Laura sa silid, nakaupo sa kama. Ang tagal naman ni Gary. Biglang may maririnig na kakaibang kaluskos sa labas ng bintana. Ano yun? Pusa ba yun? May narinig na malalim na ungol mula sa malayo. Parang hindi naman aso yun. Narinig niya ang mga yapak sa first floor. Maraming tao, mga bulong at mga pagkanta sa ibaba. Bathala! Bathala! Gary? Lola? Anong ginagawa ninyo? Tumayo siya at sinubukang buksan ang pinto na nakalak. Bakit niyo kayo nilak dito? Mas lumakas pa ang ungol sa labas. Punyeta! Anong mga yan? May dumaan na malaking anino sa bintana. Shit! Biglang tumahimik ang lahat. Absolutely silence. Gary! Nasaan ka? Natatakot na ako! May narinig siyang mga yapak paakyat sa hagdan. Mas humigpit ang hawak ni Laura sa kanyang kumuta. Oh, shit! Ano ba itong napasukan ko? Maya-maya pa may dumaan na anino sa ilalim ng pinto. Sino yan? Walang sumasagot pero may naririnig siyang hininga sa labas ng pinto. Gary! Kung ikaw yan, please buksan mo na to! Patuloy ang paghinga sa labas nang biglang may kumalabog sa bubong. May tumutulong tubig mula sa kisame. Pulang-pula. Gary! Gary! Nang mga sumunod na araw, napansin ni Laura ang kakaibang mga bagay sa pamilya ni Gary. Walang salamin sa buong bahay. Hindi sila kumakain sa tuwing umaga at tila mas buhay sila kapag gabi. Si Lola Sabel ang laging may pulang kwintas na hindi niya tinatanggal. Ang mga mata ng kanyang tiya Elena may kakaibang ningning tuwing tinitignan siya. Sa tuwing susubukan niya magtanong tungkol sa kanilang nakaraan, magaling silang lumihis ng usapan. Lola Sabel, matagal na po ba kayo rito sa lugar na to? Ilang dekada na rin Parang wala po kayong kapitbahay. Love?
Tikman mo tong dinuguan. Special recipe ni Lola. Napansin ni Laura na hindi kumukurap ang mga mata ng matandang si Isabel. Pork ba to, ha? Nagtawanan ang buong pamilya. Espesyal na karne yan, iha. Sekreto ng pamilya. Gaano na po katagal kayo rito sa Capiz? Siglo na, iha. Ay, dekada na. Napakanot ng noo si Laura sa kanyang narinig. Siglo? More food, love? Maya-maya pa narinig ni Laura ang bulong-bulungan ng mga nasa kusina. Malapit na ang ritual. Magandang nadala mo, Gary. Isang gabi, habang ang lahat ay tulog, narinig ni Laura ang mga kakaibang ingay mula sa silong ng kanilang bahay. May mga nag-uusap, mga ritual na hindi niya maintindihan. Dahan-dahan siyang bumaba, sumilip sa mga bitak ng sahig. Doon niya nakita ang tunay na mukha ng pamilyang pinasok niya, si Gary, ang lalaking ipinagpalit niya kay Aris, ang nakatayo sa gitna ng bilog na gawa sa mga kandila. Ang kanyang mga matay pulang-pula, ang mga kuko ay humahaba. Si Lola Isabel ay nakataas ang mga kamay, kumakanta-kanta ng mga salitang hindi niya maintindihan. Ang kanyang balat ay unti-unting nagbabalata, naglalabasan ang mga ugata. Sa gitna ng kanilang bilog, may isang bangkay ng hayop. Isa-isa silang lumapit dito. Kumain sila tulad ng mga halimaw. Walang awa, walang pagkatao. Ang kanilang mga ngipin ay matataba at matatalim. Napahawak si Laura sa kanyang bibig para pigilan ang kanyang sigaw. Ang pamilyang akala niyang magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Isang angkan pala ng mga aswang, ang lalaking ipinagpalit niya sa lahat, sa kanyang kinabukasan, sa buhay ni Aris, at sa kanyang dangal, isa palang halimaw. Unti-unting humaba ang mga kuko ni Gary. Namumula ang mga mata ni Lola Isabel. Lumalaki ang mga pangil ni Tio Eleno. Inihahandog namin ang bagong dugo. Hindi totoo ito. May dinala silang katawan, isang baboy. Nagsimula silang kumain na parang mga hayop. Oh shit! Punyeta naman! Biglang tumigil si Gary. Umamoy sa hangin. May naaamoy ako. Pamilyar na amoy. Oh shit! Amoy ng bagong handog. Dahan-dahang tumakbo si Laura pabalik ng bahay. Hingal na hingal ito sa takot sa kanyang natuklasan. Oh shit! Ano mga to? Aswang? Tunay na aswang? Niloko ko ni Gary. Kaya pala may kung ano sa kanya na hindi ko matanggihan, na hindi ko maiwan-iwanan. May saaswang siya. Hindi, kailangan ko makaalis dito. Ito ba ang kabayanan ng ginawa ko kay Aris? Kung alam ko lang na itong kasasapitan ko, hindi na sana ako sumama sa lalaking to. Aris, patawanin mo ko. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo. Love? Gising ka pa? Yes. Sama ka sa amin bukas. May special ceremony. Ceremony? Para sa'yo. Para maging tunay kang parte ng pamilya. Lord, paano ako makakatakas? Paano? Sa labas ng kwarto, rinig niya ang tawa ng matandang si Isabel. Sweet dreams, iha. Maghanda ka para bukas. Nang gabing yun, hindi nakatulog si Laura.
Ang bawat kaluskos sa labas ng kanyang silid ay tila kamatayan na kumakatok. Ang dating magandang mukha ni Gary sa kanyang isipan ay unti-unting naging mukha ng isang halimaw. Ang matamis pang mga salita ni Lola Sabel na ngayon ay parang kamandag na pumapatay sa kanyang puso. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang pulang mata ng pamilya, ang mahahabang kuko at mahahaba't matatalas sa mga ngipin na umaali-aligid sa bangkay ng hayop. Hindi niya maalis sa isipan niya ang amoy ng dugo, tunog ng mga buto ng inangat-ngata at ang nakatatakot na tawa ni Lola Sabel. Kinabukasan, ang araw ay tila nagdadalamhati. Makulimlim ang langit at ang hangin dumadampi sa balat ni Laura, malamig na parang may dalang babala. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ang mga kakaibang bagay na hindi niya napansin noon. Ang mga patay na ibon sa paligid ng bahay, ang mga pusa at aso na umiiwas sa bakuran nila, at ang mga halaman na tila nalalanta sa paligid ng lumang bahay. Hindi niya na nakikita ang dating kagwapuan ni Gary. Sa tuwing tinitingnan niya ito sa almusal, nakikita niya ang anino ng halimaw na nagtatago sa likod ng mapanlinlang na ngiti. Ang mga ngiti ni Lola Sabel na ngayon may kasamang pangungutya, mga tingin ni Teo Elino na parang nais siyang lunurin. Naramdaman ni Laura ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Alam niya ang handaan na tinutukoy nila ay hindi para sa kanya, kundi siya mismo ang magiging handa. Ang babaeng dating mapagmalaki at mapang-api ngayon ay nagiging biktima ng sarili niyang kasakiman at kahibangan. Sa gitna ng kadiliman, napalilibutan si Laura ng pamilya ni Gary. Ang mga kandilang nakapaligid sa kanila ay nagbibigay ng mapanganib na liwanag sa kanilang mukha. Isang malaking karangalan ang iniaalok namin sa'yo. Ano po yun? Ang maging isa sa amin, walang hanggang kagandahan, walang katapusang lakas. Love, hindi ka natatanda. Hindi ka na maghihirap. Hindi ako pwedeng maging monster. Monster! Pero hindi ka ba monster noon pa man nang lokohin mo si Aris? Magbabago na ako. Nagkamali ako. Nagmamalinis ka pa. Isa kang bayarang babae. Akala mo'y nakalimutan namin kung paano mo inabandona ang pamilya mo. Para sa isang lalaking katulad ko, na hindi mo man lang kilala. Huwag ka nang magkunwaring dalisay. Makating babae. Ilang lalaki na bang pinagpasasaan ng katawan mo? Tama na. Ang marumi mong katawan ng kailangan namin para pagpalahian ng mga aswang. Katawang Makati. Hindi makontento sa isang lalaki. Ngayon, maraming lalaki ang magpapasasa sa'yo hanggang magsawa ka. Hindi. Ayoko. Wala ka ng pagpipilian. Pinili ka ni Gary. Ang babaeng walang pakundangan sa sarili. Ang babaeng nagpaalipin sa laman. Bigla siyang hinawakan ng mga kasapi ng pamilya. Bitiwan niyo ako! Tulong! Bitiwan niyo ako! Walang makaririnig sa'yo dito, love. Tanggapin mo na. Dinala nila si Laura sa gitna ng kagubatan. Ay, Diyos ko, patawad sa lahat ng pagkakasalang nagawa ko kay Aris at sa anak niya. Bathala ng dilim!
Tanggapin ang handog. Unti-unting lumapit ang mga anino mula sa dilim. Aris, Alexa, patawad. Patawad. Nagsimulang magbago ang mukha ng mga pamilya. Welcome to your new family, love. Sa gitna ng kaguluhang yun, isang tinig ang pumutol ng mga ungol at halakak ng mga aswang. Bitiwan niyo siya! Aris! Aris, tulungan mo ako. Mahal na mahal kita. Patawad sa lahat. Oh, look who's here! Ang inutil na asawa! Hayop ka! Hindi lang pera ko ang ninakaw mo. Pati ang dignidad ng babaeng ito, sinira mo! Tumayo si Gary sa harapan ni Laura. At anong magagawa mo? Napakadali mong utuin. Pinirmahan mo lang ang SPA at kinuha na ng babaeng ito ang bahay mo. Pero pinagpawisan ko yun ng 10 taon na nagtiis ako sa disyerto. At nagpakasasa kami ni Laura sa pera mo. Sa kama mo. Sa bahay mo. Aris! Aris, hindi ko ginusto to. Niloko niya ako. Niloko? Sino bang naghabol sa akin sa bar? Bayaran? Bitiwan mo siya! Sinugod ni Aris si Gary. Gusto mo bang makita ang tunay kong anyo, ha, Aris? Nagsimulang humaba ang mga kuko at pangil ni Gary. Demonyo ka! Nagsimula ang matinding paghahamok ng dalawa. Aris! Aris, mag-iingat ka! Hindi siya tao! Nagpalitan ng suntok ang dalawa. Akala mo, matatalo mo ako? Aswang ako! Kahit ano ka pa, pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa pamilya ko! Sa di kalayuan, tumatawa si Lola Sabel. Pababayaan mo bang mawalang bagong handog natin, Gary? Hindi, Lola. Pareho silang hindi makatatakas. Ay, Diyos ko. Kung ito man ang parusa ko, sana man lang mailigtas si Aris. Patuloy ang paglalaban ng dalawang lalaki sa gitna ng kagubatan habang ang mga aswang ay nakapaligid, naghihintay kung sino ang magiging susunod na biktima. Alam mo ba, Aris? Ni minsan, hindi ko ginamit ang perang ninakaw ni Laura. Ano? Ang pera? Wala akong pakialam dun. May mas malaki akong plano. Gary, anong ibig mong sabihin? Ikaw, Laura! Ang katawan mo ang kailangan namin. Kailangan namin yan bilang palahian. Gagawin kitang ina ng bagong lahi ng mga aswang. Demonyo ka! At ikaw, Aris, kung naparito ka para iligtas ang pokpok mong asawa, karapat-dapat ba siya? Tumingin ito kay Laura. Tingnan mo siya! Niloko ka niya! Ginago ka niya! Inutil ka raw! Tandaan mo! Aris! Aris, hindi! Patawarin mo ko! Umalis ka na! Kung ayaw mong maranasan ang lupit ng aking mga kapatid. Hindi siya ang tipo ng babaeng dapat pag-aksaya ng panahon. Lumapit ang ibang mga aswang. Hayaan mo na lang kaming gawin ang gusto namin sa kanya. Palahian siya ng aming lahi. Ganyan naman ang gusto niya, di ba? Maraming lalaki. Tama si Gary. Umalis ka na. Hindi mo na problema ang babaeng ito. O ano, Aris? Iiwan mo na ba ang babaeng sumira sa buhay mo? Sa inyo ng anak mo? Aris! Aris, tulungan mo ako kahit na hindi ako karapat-dapat. Ngayon, humihingi ka ng tulong. Nasaan ang tapang mo nun? Nasaan ang kayabangan mo? Nakatayo si Aris, nanginginig sa galit.
Ito na ang huling pagkakataong ibibigay ko sa'yo. Umalis ka na! O gusto mong maging saksi sa gagawin naming ritual? Nakapaligid ang mga aswang, naghihintay sa desisyon ni Aris. Ang hangin sa gubat ay tumigil. Tila pinakikinggan ang huling pag-uusap ng dating mag-asawa. Aris! Aris, patawad! Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Aris! Ngayon magmamakaawa ka. Ngayon wala ka nang magagawa. Mahal na mahal kita. Nagkamali lang ako. Nagpadala lang ako sa tukso. Mahal! Sinira mo ang buhay ko. Binasak mo ang pamilya ko. Tinawag mo pa akong inutil. Magbabago ako, pangako. Ibabalik ko lahat, ang bahay, ang pera. At ang dignidad ko. Ang panahong nawala sa anak ko. Maibabalik mo ba yun, Laura? Itutuwid ko lahat. Pakiusap. Huwag mong hayaan na gawin akong palahian ng mga halimaw na to. Di ba ito ang gusto mo? Maraming lalaki! Magsawa ka. Gawin man nila sa'yo ang gusto nila. Kulang pa yan, Laura! Aris naman! Aris! Sa bawat ungol mo sa mga lalaking dinadala mo sa bahay ko, at sa bawat pera ko na winawaldas mo, sa bawat beses na niloko mo ko, Hindi na mauulit, pangako. total mahilig ka sa lalaki. Ngayon, tikman mo silang lahat hanggang magsawa ka, hanggang maubos ka. Aris! Wise choice, Aris! Aris, maawa ka. Hindi mo ko kayang iwan dito. Hindi ba't yan ang ginawa mo sa amin? Iniwan mo kami para sa lalaking ito. Para sa katawan mo. Nagkamali ako, Aris. Patawarin mo ako. Ngayon, kailangan maranasan mo rin kung gaano kasakit ang pinagdaanan namin ng anak ko. Tumalikod si Aris. Aris! Huwag mo akong iwan dito! Aris! Nang mawala si Aris sa dilim, naiwang mag-isa si Laura sa kamay ng mga aswang. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng lubos na takot at pagkahabag sa sarili. Gary, pakiusap. Akala ko mahal mo ako. Mahal? Ginusto mo lang naman ang katawan ko, hindi ba? Hindi, minahal kita talaga, Gary. Tingnan mo ang sarili mo. Pok! Kaya kita pinili. Dahil madali kang mauto. Gary naman, lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Lahat? Hindi ba't yan ang ginagawa mo nun pa? Nagbibigay sa lahat. Nagsimulang lumapit ang mga aswang. Hayop ka! Sinungaling! Demonyo ka! Demonyo! Oh! Nasa ng malambing mong boses? Ang tawag mong love! Nangiya ka! Niloko mo ko! Niloko! Sino bang magaling manloko sa atin dalawa? Hinila ni Gary si Laura. Bitiwan mo ko! Masama ka ngayop! Bitiwan mo ko! Alam mo, Laura? Ha? Alam mo ba? May karapatan kang magalit. Pero mas may karapatan kaming gawin sa'yo ang gusto namin. Nagsimulang magbago ang mga mukha ng mga aswang. Ayoko! Diyos ko, tulungan niyo ako! Huli na ang lahat! Tatanggapin mo ang parusa mo sa lahat ng kasalanan mo! Ang mga sigaw ni Laura ay unti-unting nalulun sa dilim habang ang mga aswang ay nagsisimulang lumapit para sa kanilang ritual.
Sa gitna ng kagubatan, ang buwan ay tinatago ng kanyang muka. Ayon niyang saksiyan ang karumaldumal na pangyayari. Ang hangin ay dumadaan na may dalang mga sigaw ni Laura. Ang sigaw ng pagsisisi at pagmamakaawa. Ang babaeng dating mapagmalaki, mapagmataas, mapang-api, ngayon ay nakahandusay ang mga paa. Sa gitna ng mga aswang, parang tadhana na rin ang naglaro ng kanyang buhay. Siya ang dating nanlilang, nanloko, sumira ng pamilya. Ngayon, biktima ng sarili niyang kahibangan. Ang katawang ipinagmamalaki niya, ginamit para akitin si Gary. Ngayon, naging laruan ng mga halimaw na kanyang piniling pagkatiwalaan. Ang kadiliman sa gubat naging saksi ng pagbagsak ng babaeng dating walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Ang mga puno tila yumuyuko, itinatago ang kanilang mga dahon mula sa kalunos-lunos na eksena. Sa di kalayuan, ang mga alulong ng mga aswang na sumasabay sa hanging malamig, isang kuro ng mga halimaw na nagdiriwang ng kanilang bagong biktima. Ang babaeng nagnakaw ng tahanan ng iba. Ngayon, nawala ng sariling tahanan. Ang babaeng sumira ng pamilya. Ngayon, nahulog sa kamay ng isang pamilyang nilalang ng mas masahol pa sa mga demonyo. Nanlupasay si Laura. Sising-sisi sa ginawang panluloko kay Aris. Kinaumagahan noon, nakagawa ng paraan si Laura para makatakas. Pinunta nito si Aris at humingi ng tawad. Ganun din kay Alexa at nangakong ibabalik ang kinuha nito. Nagmakaawa na patuloyin siya. Sa harap ng maliit na apartment ni na Aris at Alexa. Aris! Alexa! Please! Bumukas ang pinto. Ikaw? Patawad sa lahat. Ang bahay, ibabalik ko. Lumabas naman si Aris. Aris, tama ka. Parusa ko to sa lahat ng kasalanan ko. Anong nangyari sa'yo? Mga halimaw sila. Si Gary, ang pamilya niya. Mga aswang. At ngayon, gusto mong maawa kami sa'yo? Hindi ko kailangan ng awa. Gusto ko lang ibalik ang lahat. Ang titulo ng bahay, ang pera. Paano mo maibabalik? Ibinenta mo na. May paraan ako. May koneksyon ako sa bangko. Tutulungan ko kayong maibalik. Biglang napatingin sa likod ni Laura. May nakasunod sa'yo. Please, patuloyin niyo ako. Hindi ako safe sa labas. Bakit dito ka pupunta? Sa bahay na ibinenta mo? Doon ka tumira. Alexa, anak. Huwag mo akong tawaging anak. Ginawa mo akong katulong sa sarili kong bahay. Patawad. Nagbago na ako. Paano kami magtitiwala sa'yo? Tutulungan ko kayo. Pangako. Basta patuloyin niyo lang ako. Papa, huwag nating papasukin yan. Hindi siya karapat-dapat. Please, hinahanap na nila ako. Umalis ka na. Doon ka na sa bago mong pamilya. Isinara ni Alexa ang pinto. Alexa! Aris! Pakiusap! Papa, tama po ba yung ginawa natin? Anak, minsan ang pinakamasakit na parusa ay ang makita ang mga taong sinaktan mo na ayaw ka nang tanggapin. Sa kalsadang madilim, basang-basa ng ulan si Laura. Saan ako pupunta? Biglang humarabas ang malakas na sakit sa kanyang tiyan. Ano to? Napansin niyang hindi normal ang paglaki ng kanyang tiyan. Ay, Diyos ko! Ano nangyayari sa akin? Gumapang siya sa isang madilim na eskinita na mimilipit sa sakit.
Hindi pwedeng mabuntis ako. Karen! Sinumpa mo ko! Kakapit ako rito sa poste. Ang bilis lumaki ng tiyan ko. Tulong! Bakit wala man lang tumutulong sa akin? Dinadaan-daanan lang nila ako. Diyos ko! Tulong! Parang may kakaibang pagalaw sa loob ng tiyan ko. Hindi ito normal na bata. Anong inilagay nila sa akin? Parang sasabog ang tiyan ko. Aris! Alexa! Patawad! Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nalalamon ng kulog at kidlata habang ang mga ulan ay bumubuhos sa kanyang nanginginig na katawan. Panginoon, kunin niyo na ako. Ayoko nang maramdaman to. Sa dilim ng gabi, ang kanyang mga sigaw ay sumabay sa hampas ng ulan habang ang kanyang tiyan ay patuloy na lumalaki, dala ng sumpa ng mga aswang. Sa gabing yun, ang ulan ay walang tigil na bumubuhos. Tila nararamdaman ang kalunos-lunos na kalagayan ng babaeng nag-iisa sa lansangan. Ang dating magandang si Laura na dating mapagmalaki at matayog ang tingin sa sarili. Ngayon, nakahandusay sa maruming iskinita ng lungsod, basang-basa, nanginginig, nawawala ng pag-asa. Ito ang naging huling gabi ni Laura, ang gabi kung saan natikman niya ang sarili niyang gamuta, kung saan naranasan niya ang sakit na kanyang ipinarana sa iba. Sa huli, ang kanyang mga luha ay hindi luha ng pagmamakaawa, kundi luha ng pagsisisi sa lahat ng kasalanang kanyang nagawa.